Kung ang tao po mga kabataan ay hindi ho ganid sa kapangyarihan, alam niyo po ba, kung maiyaho itong taong ito, hindi na ho ito babalik, natalo ka sa eleksyon, but ikaw pa rin ang nakaupo bilang kongresista dyan sa inyong distrito. The issue here is not whether we believe or not. That is why we want the Senate to investigate. Nagbabayad, nagtatamper, nag-iimpluwensya at nangingidnap po ng mga testigo. Recycled lies, harassment. Ang naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan. Extremely challenging, especially dito sa laban sa corruption. And at the same time, dangerous. Kasi nga, anything can happen, di ba? Kung gusto nilang ako saktan, napakarami nilang pera. Huwag nyo lang idama yung pagkakas. Dagdag Balita News Update. Dagdag Balita. Right, welcome back mga kabayan. Nagbabalik po tayo dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Ngayon po, pag-uusapan na naman ho natin yung iba't ibang mga paksaho sa mga oras na ito. Lalo na ho itong si Mayor Magalong mga kabalitaan kung saan po, may ibinunyag ho itong demolition job laban ho sa kanya mga kabalitaan. Given na ho yan mga kabitan dahil marami ho siyang nasasagasaan ho patungkol sa kanyang mga pasabog sa mga anomalya ho ng flood control projects at mga buwaya kawatan dyan sa Kongreso. At ito naman ho si Reza Hontivirus mga kabalitaan, naku po, talagang nakasimangot na naman dahil nga po ay sinampahan ho ito na ethics complaint na isinampa ho mga kabitan sa ilang mga kilalang mga abogado. At dito po, nabubuwes ito siya dito dahil nga ayon pa sa kanya ay panghaharas di umano itong ethics complaint laban sa kanya mga kabaitan na isinampa ni Attorney Topacio at ilan pang mga kasamahang abogado mga kabalitaan. At dito naman ho, itong si Pulong Duterte, sumagot ho siya sa naging pahayag ni Atras Abante, itong matandang ulupong na ito mga kabalitaan, na animoy akala mo kung sinong marunong na nakaupo nga bilang kongresista pero hindi naman halal ng kanyang mga kadistrito mga kabalitaan. Sabi niya pa dito mga kabalitaan, siya daw ay isa sa mga mahuhusay na tongresista mga kabaitan. Yes, tama po. Mahusay na tongresista o itong si Atras Abante, ang matandang ulupong mga kabaitan. Dito tayo magsisimula mga kabaitan. Naku po, matindi ho itong pamilya ko. Sila po ang dako in flood control mga kabalitaan. Talaga naman naalala nyo ba yung sinasabi ni chairperson ng Blue Ribbon Committee, si Senador Marcoleta, na isa na ngang negosyante, pumasok pa sa politika para ho proteksyonan yung negosyo nito mga kabaitan. Baka isa na ho ito sa pinariringgan ni Senador Marcoleta, itong si Saldico mga kabalitaan. Si Saldico, ako Bicol Party List Representative, owner ho siya ng SunWest Incorporated. Akala ko ba nag-divest na ho ito mga kabalitaan? So makikita ho natin may conflict of interest ho ito talaga. Dahil owner pala ho ito sa SunWest Incorporated na napangalanan din ho isa sa mga kontraktor na mga buaya ho mga kabalitaan. At malamang ito ay talagang may kalalagyan ho bukas makalawa. Kasama na ho itong si Christopher Ko, ang nagmamayari ho ng High Tone Construction and Development Corporation. Number 9 ho ito mga kabaitaan sa flood control contractor na pinangalanan. At itong si Saldico, number 8. Wow ko mga kabalitaan Albay Vice Governor Diday Ko mga kabalitaan. Sila yun ay business nila, family business itong mga construction na nababanggit. Ito rin si Natasha Ko, ang BHW Party List Representative. Di ko mabasa kasi sobrang liit. Basta June 30, 2019 to June 30, 2025 mga kabaitan. Mantakin nyo po. Naging representative ho, kaya kailangan talagang i-abolish ho ito mga kabaitaan ang party list mga kabaitan. Dahil gagamitin ho ito sa mga buayang politiko para ho makapasok dyan sa kamera at magpakayaman ho mga kabalitaan.
Si Claudine Co, content creator mga kabaitaan, at parang ito yung si Natasha Go, siblings so itong si Claudine Co, at lover niya ho itong si Limuel Lubiano, son of Lawrence Lubiano, who is the owner of Centerways Construction and Development Incorporated, number 7 ho sa flood control contractor mga kabalitaan. So nakikita nyo na po yung mga pagmumukha ng mga hinampak na ito mga kabalitaan. Tingnan nyo po maigi yung mga pangalan nito at mga pagmumukha nito mga kabalitaan. Kung ano na ang inyong masasabi ho dito. Ako may sarili akong tawag sa kanila pero sarilihin ko na lang to mga kabalitaan. May araw lang ho tayong isa-isahin natin itong mga pagmumukha na to mga kabalitaan dito ho sa ating munting bahay. And then dito ho tayo kay Abante, sabi niya ho dito kay Magalong na bakit Congress lang? Bakit hindi ang mga mayors? Bakit hindi governors? Corruption is not only in Congress. It is all over. Pati kaming mga mauhusay ay nadadamay riyan. Wow, mauhusay! Kapal talaga ng mukha nitong animal na to mga kabaitan, ano? Tingnan mo itong matandang ulupong na ito. Lumalaki talaga yung ulo kasi nga sumasandal pa rin kasi kay Tamba. Ang lakas ng loob. Hindi na nga, natalo na nga sa eleksyon. Ngayon, umupo ho dyan mga kabaitan para siya naman po ay babalik ko sa pwesto. Pinitisyonan ho itong kanyang katunggali na kung saan nanalo mga kabaitaan. Kaya kung ang tao po mga kabaitaan ay hindi ho ganid sa kapangyarihan, alam niyo po ba, kung maiyaho itong taong ito, hindi na ho ito babalik at magko-convene na ho ito mga kabaitaan. Inaamin niya na ho na siya ay talo ho talaga sa halalang nagdaan. Pero isinisiksik pa rin niya yung sarili niya sa pamamagitan ho ng call a friend dyan sa Commission on Election. Isa rin itong si Garcia mga kabaitan, mukhang pera nitong animal na to. Ang lakas ng loob nito na bumalik pa at umupo na hindi naman ho halal ho ng kanilang taong bayan mga kabalitaan. Itsura pa lang nito, napakahudas na ho mga kabalitaan. Talagang napakahudas itong taong to, walang hiya eh. Natalo na nga, pinagpipilitan pa yung sarili kasi alam niya nakakampihan ho siya dito mga kabalitaan. Kung ang tao po mga kabalitaan, kung isang politiko ay natalo na, pag wala ho silang hinahangad ng iba at parang sa feeling niya po na hindi niya siya nagustuhan ng taong bayan dahil nakulangan sa kanyang serbisyo, ay hindi na ho talaga yan gagawa ng eksena para makabalik sa pwesto. Pero ito, kakaiba ho itong kapangyarihan ni Pastor mga kabalitaan. Itong banal na aso mga kabalitaan. Talagang ginamit niya ho yung kapangyarihan nito. Sana maimbestigahan rin ho itong to. Hindi lang si Diskaya mga kabaitan. Itong mga sports car na ito. Yung ipinapalabas niya, binabalandra niya sa social media mga kabaitan. Sana may maka-audit dito para malaman ho natin. Kasi hindi ako naniniwala mga kabalitaan na hindi ho ito naging party ho sa mga kalukuhan ho dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Ang ibig sabihin lang ho natin, marami itong kakilala na may ginagawang hindi maganda kaso ayaw niya rin mga kabalitaan na banggitin o kunwari lang na hindi niya alam mga kabalitaan. Kaya hindi ako naniniwala na isang kongresista ay ni isa man lang sa kanila ay wala hong nakilala na gumagawa ng kabulastugan ho dyan sa mayabang kapulungan. At inaamin niya pa, proclaim pa na mahusay. Saan po bang banda, sir? Nagmamagaling ka kala mo kung sino kaling matalinong matandang ulupong na ito Saan ba banda na napakahusay mo bilang politiko, bilang kongresista? Kung mahusay po kayo bilang kongresista, hindi nyo sana naranasan yung pagkatalo sa nakaraang eleksyon. Kayo pa rin sana ang binoto. Lamang pa rin sana kayo sa inyong mga katunggali. Ba't natalo ho kayo kung mahusay kayo? Mahusay ho kayo sa panggigipit ho sa mga DDS supporters. Lalo na ho sa mga vloggers, lalo na ho kay Tatay Digong Duterte, kay VP Sara Duterte, Pulong Duterte, at Basti Duterte, mga kabalitaan. So, itong si Magalong, handa na ho itong pangalanan. Naghihintay na ho siya makabitan, napapadala ho siya ng summon kasi yun na lang ho yung kulang. Ito, titignan ho natin itong si Abante, hindi ba man lalaki yung mata nitong matandang ulupong na ito pag nalalaman na ho natin kung sino-sino yung mga kalyado nito na sangkot ho sa pamimirata ho, sangkot sa pagnanakaw sa pondo ng flood control projects. Speaking of Paulo Duterte mga balitaan at Mayor Basti Duterte. Dito po, supalpalo siya dito, pahiya ho siya dito.
Dahil nga po, parang nanghimasok naman ho siya sa flood control projects dyan sa Davao City at mistula bagang pinasaringan ho ito na may mga anomalyang nangyayari ho dyan sa flood control projects ng Davao City na nasasakupan ho ni Mayor Basti Duterte. Si Pulong Representative mga kabalitan o Representative Pulong Duterte nagbigay ho ng sagot sa naging pahayag nito ni matandang ulupong na si Benny Abante na i-challenge niya daw itong si Mayor Baste about sa flood control projects diyan sa Davao City. So ayon pa, babasahin ko po on Benny Abante's challenge to Mayor Basti Duterte regarding the flood control projects in Davao City. Let me be clear, all projects allocated to my district are properly implemented and completed. Yun ang sabi ni Pulong Duterte. So, payaho siya dito mga kabaitaan. Kung nagdududa ho kayo na merong anomalya ho sa flood control projects dyan sa Davao City, ba't hindi nyo pupuntahan at hingin nyo mga kaukulang dokumento? Atras abante. Ngawa ka ng ngawa dyan, nguya ka ng nguya na mga kinakain mong luya, o di kaya lumboy mga kabalitaan. Ano ba nang ninunguya na dyan sa kakamara? Ba't hindi ka magpadala ng tauhan mo? Gamitin mo yung resources mo. At patunayan mo sa taong bayan na may anomalya ho ang flood control projects dyan sa Davao City. Nakakahiya ho kayo. Hindi nyo na nga kaya papangalanan kung sino-sino yung mga kasamahan nyo dyan. Alam ko naman na alam mo rin na sino yung mga kawatang kasamahan mo dyan sa kamera. Mandadamay ka pa ng matitinong leader dyan sa Davao City patungkol sa flood control projects. If he really wants to know the exact figures, I am directing DPWH district and regional offices to provide him the official data and amounts. O ano na? Abante, inutusan ka na. Binigyan ka na ng pagkakataon na makakuha ho ng mga kaukulang dokumento sa pamamagitan ng mandato ho ni Paulo Duterte o Representative Pulong Duterte na buksan ang lahat ng mga dokumento at pati na ang gastos na inutusan ho yung DPWH district at regional offices na ipalabas ho ito mga kabalitaan. O pagkakataon mo na ito abante na maghanap ho kayo ng butas dyan sa mga Duterte sa Davao City sa flood control projects ho nila. Besides, do not mind the floods in Davao. Hoy, kahiya ka Huwag mo kasing pakialaman or pangingialaman ang flood control or mga pagbaha dyan sa Davao. And ayon pa kay Paulo Duterte, I can guarantee everybody that every peso allocated was implemented. Yan, may kakayahan bang magsabi ho dito or sabihin ni Abante para sa kanyang distrito? Nasasabihin na he can also guarantee to everyone, to everybody, na lahat ng maski 5 sentabo na inilaan ho dyan sa proyekto yan, napunta ho talaga sa nasabing proyekto na ipatupad ho nila mga kabaitaan. Kaya ba kayang sabihin niya ni Abante mga kabaitaan sa kanyang distrito? Ikaw, binigyan ka na ng binuksan na yung pintuan para makapasok ho kayo sa mga district offices at regional offices ng DPWH sa kanilang lalawigan mga kabaitaan. So ano pang gagawin mo? Susubukan ho natin yung galing mo kasi sabi mo mahusay ka Sige nga, mag-imbestiga ka nga dyan sa Davao City kung may makukuha ka bang kabulastugan ho dyan, corruption patungkol ho sa nasabing flood control projects. Ayon pa dito ni Pulong mga kabaitaan, wala naman nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala din mga ghost projects dito. Sige nga, patunayan mo nga na tama ang hindi tama ang sinabi ni Pulong Duterte. Sige nga kuno. Open na ho kayong pumunta doon sa Davao. At sabi ni Pulong, walang ghost projects patungkol ho sa flood control projects na yan dyan sa Davao. Gawin mo tong referensya, ang sinasabi ni Paulo Duterte para ikay makapagsimula ng investigasyon at patunayan mo na tama ka, mahusay ka, at alam mo paano mag-imbestiga at maghanap ng ghost flood control projects dyan sa Davao City at Tras Abante. So ngayon, sabi pa ho dito, di na kailangan ng mayor para ho magreklamo gaya sa inyo dyan. Kahit sinong Davaoenyo pwedeng humingi ng datos mula ho sa Department of Public Works and Highways. Kayo dyan sa distrito ni at sa Abante, mga nakikinig ho ngayon, anytime ba makakuha ho kayo ng datos?
Anytime ba malalaman nyo, makakuha kayo sa district at regional offices ng mga kaukulang dokumento sa pinapagawang proyekto ho sa distrito ni Atras Abante, mga kabalitaan? Sige nga, mag-comment nga kayo sa baba, mga kabalitaan, kung kasing galing ba ang inyong congressman na si Atras Abante kumpara kay Paulo Duterte, mga kabalitaan. Sabi niya dito, lahat ng mga kaukulang mga dokumento ay makikita ho sa publiko. Transparent ika nga. At madaling makita, madaling hingin sa kanilang mga opisina dyan ang lahat ng kaukulang records patungkol ho sa kahit anong mga proyekto, lalo na ho sa flood control projects. Naihamon ho itong si Pulong Duterte na kailangan niya daw i-explain kung bakit siya ay natalo sa eleksyon, ngayon ay nakaupo pa rin ho bilang Kongreso, mga kabalitaan. Yun, sagutin mo. Kung nababasa to ni o sa mga taga-suporta dito ni Atras Abante, ipapasagot to sa kanya, mga kabalitaan. Ito yung hamon ni Basti Duterte, ni Pulong Duterte. Explain mo nga, kahit natalo ka sa nakarang eleksyon, ba't hanggang ngayon ay ikaw pa rin nakaupo bilang kongresista? Yun ang ibig sabihin nun. Pastor Abante, alam ko na busog kayo sa Makabayan Block para sa inyong talent fee as tilap dogs sa inyong mga Congress. Uy, parang ano yata to busog na busog. Ano kayang pinapakain nito ni Tamba, mga kabalitaan? At sa Makabayan Block itong si Atras Abante, no? Sana hindi malason kahit anong kinakain nito, mga kabalitaan. Sana man lang hindi malason. Kasi pag malason no yan, nako, lahat ng ari-arian, mga kabalitaan, mauubos yan pag hindi ho gumaling sa laso na kinain nito, mga kabalitaan. Talagang busog na busog ho. Sobrang yabang nitong matandang ulupong na ito Yung mukha pa lang, hindi nakarespeto, mga kabalitaan, hindi nakagalang-galang. Tingnan nyo po dito. Ito yung pagmumuka ng inyong pastor. Pagmumuka ito ng isang mabait na pastor. Hindi. Hindi. Ginagamit niya lang ho nito ang malaking cross sa kanyang dibdib para sabihin siya ay banal na aso, mga kabalitaan. Yun po yung katotohanan ho dyan. You may also account those for transparency's sake. Instead of questioning the development projects that benefit the people of Davao, perhaps you should start answering for your own questionable position in Congress. Paya ho dito, mga kabalitaan. Tanungin mo muna yung sarili mo. Natalo ka sa eleksyon, ba't ikaw pa rin ang nakaupo bilang kongresista dyan sa inyong distrito sa Maynila? So, ganun ho, ka-powerful pag pera ho yung gagamitin na ho, mga kabalitaan, sa kasamaan. Siyempre, gagastusan mo yan. Pipetisyonan mo, kukuha ka na abogado. Siyempre, milyon-milyon yung igagastos mo dyan para lang makuha mo yung gusto mo. Kasi nga, pag nalaman at nakaupo ho ito, mga kabalitaan, yung kalaban nito, nakalimutan ko lang yung pangalan ng kalaban niya, malalaman po talaga ito, mga kabalitaan, ang kabulustugan, ang ginawang kalukuhan ni Atras Abante. Kaya natatakot ito gaya na lang kay Lavistre. Diba? Tama ba yun yung sa Batangas, yung anak ni Loren Ligarda? Dati yung nakaupo, talagang napakaano pasimple lang, simpleng yaman, mga kabalitaan. Nung nakaupo na yung anak ni Loren Ligarda, doon na ho. Nakikita na ho talaga kung gaano ho talaga ka walang kwenta at walang hiya ho yung pinalitan niyang kongresista, mga kabalitaan, dahil nga po lumabas na yung totoong kulay ho sa anomalya ho sa mga proyekto dyan sa Batangas, mga kabalitaan. Kaya takot na takot itong si Abante na mapalayas sa kanyang kinauupuan ho dyan sa distrito, kasi magkakaalaman ho talaga kung itong tao na ito ay mapagkakatiwalaan ba o isa sa mga kasamang buaya dyan na talagang sinusungkit ho ang pera ni Juan de la Cruz, mga kabalitaan. Now, lipat tayo dito. Mangiyak-ngiyak ko itong si Riza Ontiveros dahil nga po sinampahan ho ito ng ethics complaint ng mga kilalang abogado ho, mga kabalitaan. So sabi niya rito na pinopolitika, hinaharas di umano ito sa pamamagitan ho ng pagsampa ng kaso, mga kabalitaan. Pakinggan natin yung balita ho mula sa Bilyonaryo News Channel.
Handang harapin ni Senador Risa Ontiveros ang reklamong inihain sa kanya sa Committee on Ethics dahil sa umano'y witness tampering. Walaan niyang katotohanan na nagbayad at nagtago siya ng mga testigo sa pagdinig ng Senado noon. Ang agenda report hatid ni Hannity. Opisyal nang sinampahan ng sworn ethics complaint si Senator Risa Ontiveros. Ang nasa likod nito, mga abogadong sina PDP Laban Deputy Spokesperson Ferdinand Topacio, dating Congressman Jing Paras at Manny Luna. Dahil yan sa di umano'y witness tampering matapos lumitaw si Michael Murillo na dating Kingdom of Jesus Christ o KOJC member. Naging witness siya sa Senate investigation ng komite ni Ontiveros last year tungkol sa mga pag-abuso umano sa loob ng KOJC. Pero kalaunan, binawi niya ang mga testimonya dahil binayaran daw siya ng 1 million pesos ni Ontiveros para idawit sina KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. The issue here is not whether we believe or not. That is why we want the Senate to investigate. The issue here is due process eh. Di po pwede yung upper chamber ay may mga tao na nagbabayad, nagtatamper, nag-iimpluwensya at nangingidnap po ng mga testigo. Bahagi rin ng complaint ang nooy 2023 formally investigation kung saan nagbayad umano ang driver ng senadora sa isang witness para mag-testify. Dumaan ng formally sa mga alegasyon tungkol sa overpriced medical supplies na dineliver sa gobyerno noong panahon ng pandemya. Inakusahan din ng mga abogado si Ontiveros ng kidnapping. Sa nooy investigasyon tungkol sa kaso ni Kian De Los Santos na biktima ng extrajudicial killings, nagtago umano ang senadora ng 3 menor de edad na testigo. Nanindigan si Ontiveros na kumpleto siya sa resibo at babasahin niya muna ang nasabing complaint. Recycled lies, harassment, ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Ang naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Nang tanungin kung may nasa likod ng mga abogado, Hindi, kahit kasi sobrang dami ng trabaho dyan sa Senado, mga kabataan, basta pag lumabas na ho yung karma, walang pinipili, walang sinasanto yan. Kaya ngayon, ito na ho ang karma na kailangan niya ho itong harapin dahil hindi ho siya dito makakawala ho sa mga isinampa ho dito laban sa kanya. At sigurado ho may kalalagyan na rin ho ito, mga kabalitaan. sagot ni Ontiveros, wala nang bago tungkol dito. Ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. Una na ring inihayag ni Ontiveros ang pagiging bukas niya sa paglahok sa 2028 presidential elections. Pero hindi raw dapat bahira ng politika ang mga proseso sa Senado. Sa ngayon, hindi pa constituted ang Committee on Ethics na pag-aaralan ng nasabing reklamo. Wala pa kasing chairperson nito. Pero una nang lumitaw na posibleng si Senator Robin Padilla ang manguna sa komite. Siya ang dating PDP Laban President na kalaunay bumaba muna sa pwesto para mag-focus sa pagiging lawmaker. Sino man daw ang magiging chairperson ng Ethics Committee, tiwala si Ontiveros na in good faith ang magiging investigasyon. Seryosong aligasyon kasi ang ethics complaint, kaya dapat seryosohin din daw ito. Alam niyo po, mga kabataan, nakakatakot ho pag itong si Risa Ontiveros ay mananalo ho sa 2028 presidential elections. Lahat ng mga kakampi ho sa mga dilawan, makakabalik ho yan talaga unang-una sa magiging cabinet members niya ho. Kung ipagpalagay ho natin siya ay magiging presidente. At mas lalong magkakagulo ho ang ating bansa dahil pamumunuan na ho yung ating bansa ng mga makakaliwang grupo, mga kabaitaan. Yung Akbayan Party List ho, sino po ba ho yung may hawak ko noon? Yan po ang namuno dyan, si Risa Ontiveros, mga kabalitaan. Sa kanya po yun. Yung nagdala ngayon si Jokno at sino pa yun, si Boyingi, mga kabalitaan. So nakakatakot pag tayo po ay papayag o inahayaan lang ho natin na ito ay gagawa ho ng paraan para manalo ho sa darating na halalan. Kaya ngayon pa lang ho, mga kabalitaan, babantayan na ho natin itong si Ontiveros dahil sigurado ko ang bansa ho natin baka magiging Myanmar ho dati, mga kabitan, nung nagkakagulo ho na gustong patalsikin yung kanilang babaeng presidente, kung hindi ako nagkamali, na nagkaroon ho ng kodita, mga kabalitaan. Kaya iwasan ho natin yung mangyari sa ating bansa at wag ho nating hayaan na itong si Ontiveros ay makamit yung kanyang pagiging ilusyonada ho na pagiging ambisyosa na maging presidente sa ating bansa na wala naman ho talaga itong kakayahan. Sa performance niya nga po palang mga kabaitaan bilang senadora ay gulo na ho
ang kanyang idinulot sa kanyang pagiging senador. How much more pa kaya mga kabalitaan kung magiging presidente na, may kapangyarihan na, gagawin at gagawin lahat mga kabalitaan, hahabulin niya ho yung mga taong nagrereklamo ho sa kanya. Kasi nga po, magre-revenge ho ito mga kabalitaan. Hindi ko sinasabing pinangungunahan ko ito. Pero yun po ang nakikita ho natin sa personalidad mismo ng babaeng ito na una, walang kredibilidad at hindi mapagkakatiwalaan at walang kakayahan ho na mamuno sa isang bansa dahil pag nangyari ho iyon, sigurado lahat tayo lilipat na ho sa Mars mga kabalitaan. Lipat tayo rito kay si Baguio City Mayor Magalong mga kabaitaan. Kanyang ibinunyag ang demolition job laban sa kanya. Sabi ko nga po, given na po yan, understood na po yan, i-expect na ho natin yan dahil marami ho siyang nasasagasaang mga buayang tongresista dyan sa Kamara. At sigurado ho, may mga masama na hong nagpaplano ho nito. Maririnig na lang ho natin sa media, sa mainstream media at sa ibang mga social media accounts na itong si Magalong ay hinaharas na, tinatakot ng pamilya dahil po ito po talaga ang kanyang iniekspektar. Siyempre, magkakaroon ho ng, kumbaga, makokompromiso ang kanyang seguridad ng kanyang pamilya dahil ho sa bigat ng kanyang mga pasabong ngayon laban ho sa mga anak ng demonyo dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Panoorin natin ang balita ho mula sa Net25. Isang malaking hamon para kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang paglaban sa katiwaliang kanyang ibinubunyag kaugnay sa korupsyong nagaganap sa kasalukuyan o realidad. Nakuhanan ng malinaw na pahayag si Magalong sa isang mahalagang okasyon at selebrasyon ng isang grupo sa lungsod ng Baguio. Sa isang banda, ayon kay Magalong, mapanganib ang ginagawa nitong paglalantad sa katotohanan ng kanyang ibinubunyag. Paglilinaw pa ni Magalong, bagamat wala siyang natatanggap na anumang uri ng pagbabanta sa kanyang buhay, ngunit base sa impormasyong nasasagap, may demolition campaign na magaganap kalintulad at napatunayan na sa nakalipas na halalan sa syudad. Maliban sa kanyang seguridad, sana aniya hindi madawit ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagbubunyag at pagsisiwalat. Talaga, mahirap. Sabi ko nga, it's extremely challenging, especially dito sa laban sa corruption. And at the same time, dangerous. Kasi nga, anything can happen, di ba? Kung gusto nilang ako saktan, napakarami nilang pera. Kaya nilang, alam na natin kung ano ibig ko sabihin. Kinakatakutan ko lang is madawit yung pamilya ko. Kaya, huwag nyo lang idama yung pamilya ko. Matatandaan, sa mga naunang pahayag ay iginit ng alkalde ang kanyang paninindigan at lakas ng loob na pagsisiwalat sa katotohanan ng may mga taong kilala sa lipunang may mataas na katungkulan kung saan ay sangkot sa korupsyon at katiwalian, partikular sa maanumalyang flood control project sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang natatanggap ko na is information na they have to pana sila. They are now organizing themselves and orchestrating a sustained demolition campaign tulad ng ginawa nila sa akin during the election. Sa kabila nito, may ilang kongresista na rin na umaapila na maglatag ang alkalde ng sapat na ebidensya at patunayan ang kanyang mga pag-aakusa. Iginiit ni Magalong na darating din ang hinihinging panahon, ngunit sa tamang pagkakataon. Dagdag pa ni Magalong na hindi siya ang dapat mag-apologize kaugnay sa kanyang mga pahayag at kung meron anayang dapat humingi ng paumanhin sa taong bayan ay walang iba kundi ang mga sangkot at inilalantad. So they're talking to some of the congressmen na malalaki yung kanilang nakatanggap ng malalaking funding sa infrastructure. Hindi ako maghumingi ng paumanhin sa inyo. Una-una, dapat kayo humingi ng mag-apologize kayo sa taong bayan sa mga pinagkagawa niyo. Kilala niyo kung sino mga involved. Ayaw niyo magsalita. Kaya ganito ang nangyari. Tumindi ang problema. Ngayon, uncontrollable. Kaya, it's only about the truth. Ang problema, some people just simply do not know how to handle the truth. Kaya, sa convenient
It's an inconvenient truth. Kumbaga parang mayroong malaking white elephant sa kwarto ninyo, sa hall ninyo. Ayaw nyo pag-usapan. Dahil very uncomfortable kayo. Kaya nga po mga kabaitaan, no? Sabay-sabay ho nating ipanalangin ho itong si Mayor Benji Magalong na sana magtagumpay ho siya sa kanyang mga pagsisiwala to sa mga politikong kawatan dyan sa Kamara at mailigtas ho yung kanyang pamilya sa kapahamakan. At siya na rin ho mga kabaitaan, ipanalangin natin na sana magkaroon pa rin siya ng lakas na pangangatawan at loob at proteksyonan yung kanyang seguridad para naman ho may pagpatuloy at managot ang dapat managot ho sa mga katiwalian sa flood control projects mga kabaitaan sa pamamagitan ho ng kanyang mga pasabog na sabi ko kanina, marami ho talagang masasagasaan at makukulong ho pagkatapos at malaman na ho ang buong istorya sa gaganapin na investigasyon ni Chairperson Blue Ribbon Committee, Senador Rodante Marcoleta, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po mga kabaitaan ito ating video presentation, huwag nyo pong kalimutan mga kabaitaan, paliguan ng maraming likes, buusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon. At para malaman din ng karamihan kung ano pa ang mga kaganapan sa ating lipunan, i-share nyo na rin po ang videong ito. At para mas mapanood nyo po araw-araw o minuto, ora-urada, pag meron tayong bagong videong i-upload natin dito, i-click nyo lang po yung notification bell. Sa mga bagong salta, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe nyo na rin ho mga kabaitan. At salamat ho sa mga bagong subscribers ho natin na dumagdag na naman ho dito sa ating munting bahay. At of course, yung ating silent viewer na mula ho sa Hong Kong, si Jonah Padilla 6210. Siya po ay laging nanonood pala mga kabaitan mula sa Hong Kong. Maraming salamat. Ingat ho kayo dyan, Ma'am Jonah. Sana tuloy-tuloy pa rin ho ang inyong suporta dito ho sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. So wala na ho tayong oras mga kabaitaan. Ako po'y magbabalik maya-maya lamang para ho sa mga karagdagang balitaan, impormasyon, komprehensibo at lalo na ho mga kabaitaan itong mga pangyayari sa ating lipunan na dapat tayong lahat ay may pakialam. Pasasalamatan muna natin ho yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat. Masalam. Lalo na ho dyan sa The Hague, Netherlands, yung ating mga kababayan na laging tumatambay at binabantayan ho si Tatay Digong Duterte sa labas ho ng detention facility. Mabuhay ho kayong lahat. At sa iba yung dagat, mga seafarers ho natin, matsalam ho sa inyong lahat. At the same time mga kabitaan, lagi ho nating sinasaluduhang makabagong bayani ng ating bansa. Gaya na lang ho ni Ma'am Jonah Padilla 6210. Saludo ho kami sa inyo. Buong puso namin pinapasalamatan ang inyong kabayanihan. Luzon, Kabisayan ug Mindanao, saan man lupalop nating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out. Tahimik lang daw tayo, huwag na mag-ingay. Pero paano kung sila mismo ang sanhi ng ingay? Mga pangako nilang papel, sunog na sa kapoy. Ito na ang kwento ng bayan, huwag magpapaloko.